Yon, magandang araw po sa ating lahat mga Pinoy. At good weather po tayo ngayon at hindi po umuulan. So mga Pinoy, ang pag-uusapan po natin ngayon is saan ba makakarating ang 1,200 ninyo sa pag-aalaga ng Darag Native Chicken. So mga Pinoy, pwede po tayo makapag-start sa halagang 1,200 pesos sa pag-aalaga ng Native Darag Chicken. So dito po sa aking farm mga Pinoy is pwede po tayo maka-avail ng mga 2 months old sa halagang 300 pesos. Yes mga Pinoy, ganun po kamura ang bigay natin dito sa ating backyard farm. So ito po yung sample ng ating 2 months old mga Pinoy. Yan, ganyan na po siya kalaki. At pwede na po kayong mag-umpisa ng inyong darag chicken farming sa halagang 1,200. So gender na po yan mga Pinoy, ang ating 2 months old. So makaka-avail na po kayo ng isang rooster at saka po 3 babae. 2 months old po mga Pinoy, at makakapag-start na po kayo ng inyong darag chicken farming. Ako po is nagsimula lang din po ako sa ganun, 3 babae at saka po isang lalaki. So naka-avail po tayo noon ng so breeder age naman na po yung start ko mga Pinoy. So ngayon po pwede naman tayo makapagbigay ng mga ganon kababang presyo para sa ating mga gustong mag-avail ng darag, lalong lalo na po yung dito malapit sa amin. So ako po ay taga Saragosa, Nueva Ecija. Sa mga nagtatanong po mga Pinoy, is ang inyo pong lingkod is from Saragosa. At yung mga gusto pong mag-avail na malalo po yung mga malapit lang dito sa amin is pwede po kayo mag-walk-in, at saka pwede rin po kaming mag-bus shipping through Victory Liner. And kasi po nakapagpapadala naman tayo sa mga malayong lugar, basta po kaya po ng bus at saka po merong Victory Liner sa inyong lugar. So wag lang pong tawid dagat kasi po medyo mahirap. Pero pwede rin naman po kasi meron naman tayong shipper kahit na tawid dagat yan tulad ng Cebu, Palawan, basta po tawid dagat. Okay lang po na makapag-deliver tayo dyan. Ang karamihan po ng ating mga buyer is nasa Ilocos tsaka po sa Isabela. So dyan po tayo madalas nagpapadala dahil doon po makabihira po or kakaunti talaga ang mga breeder ng darag sa kanilang lugar. Kaya naman po kahit na malayo is gumagawa po tayo ng paraan upang makapagpadala sa kanila ng mga quality na materialis natin ng mga darag. I-share po natin hanggat sa abot po ng kaya natin mga Pinoy. Hindi po natin yan ipagdadamot sa ating mga kapwa farmers upang sila din po is makapag-umpisa ng kanilang darag business mga Pinoy. So isa po ito sa mga napakagandang alagaan mga Pinoy, matibay sa sakit at madaling ibenta. So kaya mga Pinoy, ito po ang napili kong magandang business, ang isang maging darag chicken farmers. Yan mga Pinoy, so unti-unti po naobserbahan ko na gumaganda na po ang pangitlog ng ating mga darag, itong ating mga breeder, dahil everyday po is tumataas na po yung kanilang egg production. Ayan mga Pinoy, so umaga at saka hapon, so ang nakukuha po natin dito sa ating 7 hen ngayon is nakakuha na po tayo dito ng 5 or 6. So ibig sabihin isa na lang po yung hindi nangingitlog dito sa kanilang 7. At saka po yung ating meron tayong 2 rooster matikas dito mga Pinoy. So maganda na po yan. At umiepekto na po yung ating binigay na in-inject na ating binigyan po na ABE plus selenium. So
Yan po, at nakapagbigay pa rin tayo ng egg booster. So ibig sabihin mga Pinoy is unti-unti po is maganda lang po ang nagiging epekto nung ating mga binigay sa kanila. So pati na rin po yung ating feeding program. So hindi po natin sila tinitipid sa kanilang pagkain, sa kanilang mga patuka mga Pinoy. At patuloy po yan na magbibigay ng magandang egg production at saka magagandang mga sisiw mga Pinoy. So hantay-hantay lang po tayo at makapagpapapisa na po tayo ulit ng magagandang mga sisiw. Nalalaki po nitong mga natin na to, mga breeder natin na to mga Pinoy. Solid po ito. Kasi po hindi natin sila tinitipid sa patuka at binibigyan po natin ng maayos na feeding program. Itong mga future breeder na to natin mga Pinoy, medyo kakaiba po yung nito, yung mga balahibo po nitong mga darag natin na to mga Pinoy. Yan. So parang may mga pagka-checkered po. Ang gaganda po ng mga balahibo nito mga Pinoy. Yung mga hen po natin na yan, tsaka po ang kikinis. Yan po ang mga magandang indikasyon na maganda po yung ating mga future breeder. So pagpipili po kayo ng mga breeder, mas mabuti po yung mga makakuha po kayo ng mga 5 months old na, para po makikita nyo yung mga mas maganda po yung mga malalaki, bulto yung katawan. Ganon din po sa rooster, mas pumili po kayo ng mga malalaking rooster. Sigurado po na magiging sisiw po nila is malalaking lahi din po. Kung sa sisiw naman, mas maganda po na non-stop program ang gawin niyo para po mas mabilis lumaki yung mga sisiw. So yan mga Pinoy, at nagbibigay na po kami dyan ng mga egg booster. Yan po, nag-start na po tayo makapagbigay ng egg booster. Para po pagka nag-umpisa na po silang mag-drop, is maging maganda po yung kanilang pangingitlog. Yan po, ang ating mga future breeder na yan mga Pinoy, lalaki po ng mga hen natin na yan, tsaka po yung rooster. So solid po yan mga Pinoy, future breeder, mga talagang selected po yan. Ito pa mga Pinoy, itong ating mga hinihintay pa na gagawin pa natin itong mga breeder mga Pinoy. Yan din po yung mga selected natin. Napakarami po nating natin ngayon na sinelect na future breeder. Napaka-solid po niyan mga Pinoy. Kaya po yung mga nag-a-avail sa atin, lalo na po yung mga nagre-repeat buyer, at pinapakita ko naman po sa kanila yung ating mga breeder na talagang napaka-quality.
ba mga Pinoy, sa mga kabilang sa mga quality breeder natin, lalo na po yung isang rooster natin na yan na napakasipag po niyan kumasta, at saka po bulto po yung katawan, tsaka yung tingnan nyo naman po yung kung ng balahibo niya mga Kapinoy, napakakinis, napakakintab po niyan mga Kapinoy. Yan po yung pinakamagandang rooster ko rito mga Pinoy. So yan mga Pinoy, meron na naman tayo mga bagong pisang mga sisiw. So dadagdagan na naman yung ating mga alagang mga bibe. So hindi ko pa nabilang yan mga Pinoy kung ilan yung bibe natin na yan na napisa. So hopefully mapisa yung lahat yung mga itlog na nandyan, para madagdagan na naman yung ating mga bibe. So yung bibe po natin ang marami ngayon. Yan mga Pinoy, dalawang inahin po yan nasa loob na yan, At meron pa po tayo dito yung mga naunang napisa mga Pinoy. So 23 pieces po yan lahat. At meron pang nadagdag. Yan, talagang ang dami po natin mga sisiw na bibi ngayon. Yan, ito malulusog naman yung ating mga bibi na to mga Pinoy. Hindi na po namin inilawan to mga Pinoy kasi yung ating po mga daragdon, mayroon na naman tayong bagong pisa sa ating incubator. So mga 2 days meron na naman tayong ibababa. Itong mga bibi naman na to mga Pinoy, meron na silang 1 week. So at saka hindi naman malamig dito ngayon, hindi na namin iniilawan to. So okay lang po yan basta merong vitamins yung kanilang tubig. At nandito pa yung iba natin mga Pinoy, napaka-solid nito mga sisiw natin na yan, ang gaganda. So lulusog po ng mga sisiw natin baby. So madali lang naman po mag-aalaga ng sisiw na bibi mga Pinoy, dahil hindi naman din po ito sakitin, saka mabilis lang sila lumaki basta po suportado sa pagkain mga Pinoy. Mas maganda bata pa lang, ganito pa lang, sisiw pa lang, isa non-stop feeding po ang program na ginagawa ko sa kanila para mabilis talaga silang lumaki. At dito yung ating inahin dito mga Pinoy, naglilimlim na siya. Ginawa ko to kanina mga Pinoy, yung kanilang pugad, kasi dalawa sila dyan. So ayan, hinati ko, nilagyan ko ng dayami. At itong isa, ayan, is nag-i-start na sa maglimlim. Binawasan pa namin yan mga Pinoy ng itlog kasi dalawa sila. So isa pa lang yung naglilimlim nun. Ginawa ko is binawasan ko mga Pinoy kasi 18 na itlog. Hindi pa naglilimlim, kaya ngayon yan naglilimlim na sila.
So merong 12 pieces yan na itlog mga Pinoy. At dito naman yung ating mga bibi na to mga Pinoy, ano. Medyo malalaki na sila pero hindi ko pa ibababa. Siguro mga kuwan pa, mga 2 weeks pa mga Pinoy, tsaka ko lang sila ibababa. Kasi sa hapon nag-uulan, baka madali pa mga Pinoy. Ganda ng mga kulay nito, oh. Kulay gray. Yung mga bibi natin mga Pinoy, nag-aabang na naman sila ng pagkain. Oh. Yan, oh. Nakatingin silang lahat sa amin. So bigyan natin ng pagkain ito mga Pinoy. Yan, oh. Oh, nag-aabang kayo ng pagkain eh, oh. Sige, kain. Yan. Merienda nila yan mga Pinoy. Para kahit pa paano, bilis lumaki yung ating mga nakapawalang mga bibi dyan. Mga ilang buwan lang yan. Siguro mga 1 buwan kalahati lang yan. Pwede na naman tayo katay niyan. Meron naman tayong katayin. So yun mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!